1 year ago, natanong itong si dating Pangulong Duterte kung si PBBM ba ang nasa likod ng maingay na usapin ng International Criminal Court na posibleng umaresto po sa kanya. So ngayon, sa bisa ng warrant of arrest ng ICC na ipinadaan sa Interpol. So ngayon mga kababayan, na i-post po ito January 7, 2024. Ito i-play po natin. Walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Sinabi ito mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Digong, matagal nang nanghihimasok ang ICC sa Pilipinas kahit hindi pa man Pangulo si Marcos. Dagdag pa nito, kung may ginawa man siya noon na kailangang imbestigahan, ginawa niya ito para sa bayan. Ayan mismong si dating Pangulong Duterte na nagsabi, huwag nyo kasing isisi kay Presidente Marcos kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Dahil matagal na pong alam yan ni dating Pangulong Duterte, presidente pa lang siya, alam na niya na anytime pwede siyang habulin ng ICC. Di ba mga kababayan? Tapos yung mga taga-suporta naman na bulag, hindi, kasalanan niya ni Marcos kasi tinraidor, isinubo si Duterte sa mga dayuhan. Mismong si dating Pangulong Duterte na nga nagsabi, huwag niyong kaladkarin si Marcos kasi walang alam yan dyan. Walang kinalaman yan dyan. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Let me be very clear on this. Marcos has nothing to do with the ICC. Huwag na natin bigyan ng importansya ng ICC. Let me just address the Filipino people for once. If there is anything that I did, it was because I did it for my country. Kung tingin ng iba tama, kung tingin ng iba mali, wala akong pakialam. Basta ginawa ko para sa bayan ko, para sa mga anak ko. Ayan di ba napakaliwanag naman mga kababayan ang sinasabi dito ni dating Pangulong Duterte. Walang kinalaman si Marcos dyan. Huwag niyong kaladkarin ang pangalan ni Marcos dyan. Walang kinalaman siya dyan. Alam niyang matagal na hinahabol siya ng ICC. Presidente pa lang siya. Tapos ngayon, isisisi ninyo kay Presidente Marcos kung bakit nangyayari yan kay dating Pangulong Duterte. Alam niyo ba, mismong si Sara Duterte na nga nagsabi na ang nasa likod ng lahat ng yan ay walang iba kung hindi si former Senator Trillanes kasi siya naman yung nag-file ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte dyan po sa ICC. Hindi naman po si PBBM. So ano naman ang kinalaman ng Presidente? Diba ano naman kinalaman ng Presidente doon? Mismong si dating Pangulong Duterte na nga nagsabi, walang kinalaman si Marcos dyan. Ayan, napakalinaw niyan. Hindi po fake news yan. May video po ni dating Pangulong Duterte na nagsasalita po siya dyan. Na sinasabi niya na walang kinalaman si PBBM dyan. Tapos ngayon, isisisi nyo sa Presidente kung bakit nangyayari kay dating Pangulong Duterte yan. Abay sisihin nyo yung mga nag-file ng kaso. Wag si PBBM. Ano po kasi unang-una, walang kinalaman ng Presidente dyan. Nakatali lang ang kamay ng Presidente sa issue pong yan. Kasi kung tutuusin mga kababayan, napakinabangan talaga natin ng Interpol. Na hindi naman pwede na pag silang request sa atin, hindi natin sila pagbibigyan. At mas lalong hindi naman pwede na kabig lang tayo ng kabig, ayaw natin magbigay. So anong nangyari dito, since may utang na loob tayo sa Interpol, kailangan din nating gampanan yung obligasyon natin sa kanila. So wag tayo maging bulag, hindi porkit panatiko. Yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, tingnan nyo rin yung good side sa isyong ito. Wag kayong maging bulag kasi sobrang panatiko kayo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Punta naman po tayo mga kababayan dito sa naging sagot ng palasyo kasi sinasabi ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na si PBBM daw ang nag-traidor kay dating Pangulong Duterte, kay PRRD. At isinubo daw po sa mga dayuhan etong si PRRD. So ngayon, pakinggan po natin ang sagot ng Malacanang Hingil po dyan. Sinagot ng Malacanang ang mga alegasyon na trinidor umano ng pamahalaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan rin ng palasyo na may pangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay na kanilang kaso sa ICC. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Hindi betrayal o pagtatraidor ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang naging pahayag ng palasyo kasunod ng pagtalima ng gobyerno sa Interpol matapos ilabas ang arrest warrant ng ICC laban kay Duterte. Pagsunod lamang anila ito sa nakasaad sa batas.
Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno ay hindi nagbe-betray sa batas. Hindi siya nagbe-betray kung anong interes ng bansa. Tama! Hindi siya dapat nagbe-betray. Yun talagang pinakatamang gobyerno. Yung hindi mo pinagtataksilan yung interes ng Pilipinas at mas lalong hindi mo pinagtataksilan yung batas, mga kababayan. Kasi sinasabi ng batas, kailangan po talaga na arestuhin itong si dating Pangulong Duterte. Hindi pwedeng magtaksil ang Pilipinas dyan. Sana maintindihan din ng ibang mga kababayang Pilipino natin. Kasi ang problema sa totoo lang mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, iilan-ilan lang kami na mga vlogger na nagdidepensa sa gobyerno compare sa mga vlogger ni dating Pangulong Duterte, especially idagdag nyo pa yung mga malalaking influencer na na dati sumasayaw lang sa TikTok, bakat yung kipay, lawlaw yung dibdib, tapos ngayon sumisigaw na I'm Filipino for nothing. I'm not Filipino for nothing. Tapos I stand justice for Tatay Digong. 'Di ba? Iilan-ilan lang kami na mga political vlogger mga kababayan na sumusuporta sa gobyerno na sinasabi sa inyo yung totoo na may backup na resibo. Ano po kasi kung tutuusin talaga, sa totoo lang, wala kaming panama sa dami ng fake news po nila. Iilan lang kami na sumasagot. Compare naman sa talagang ipinapakalat ng karamihan dyan, lalo na sa Facebook, naka-fake newsan laban sa gobyerno. Ngayon mga kababayan, doon sa mga kababayang Pilipino po natin, maging mapanuri kayo sa mga napapanood at nakikita ninyo. Hindi porket naglagay lang ng malungkot na kanta, sinasabing walang idinagdag na poste sa bahay niya, maniniwala na kayo. Oo nga, sige, ipagpalagay natin mga kababayan. Eto, real talk lang to ha. Sinasabi ni dating Pangulong Duterte na wala siyang dinagdag, na kahit isang poste sa bahay niya, wala siyang Mercedes-Benz, hindi siya nakatikip sumakay doon. Pero tingnan nyo naman yung pinakyaw nilang ari-arian. Diba? Tingnan nyo naman yung mga ari-arian na pinakyaw niya nung siya ay mayor pa lamang. Sobrang dami. Diba? Kay Sara na nga lang ang dami. Kay Pulong, kay Baste, yung mga anak. Diba? Ang dami mga kababayan. So wala nga dinagdag na poste na makyaw naman ng napakaraming ari-arian. Anong tawag doon? Diba? Ipagpatuloy pa natin. Betray sa mga taong di umanong naging biktima ng EJK. Hindi po pwede na dahil lang po naging kakilala, na kasama, managot. Dapat managot. Tama. Siniguro rin ng pamahalaan na bagaman hawak na ng ICC ang dating Pangulo, obligado pa rin ito sa patas na paglilitis sa dating Pangulo. Gayunman hindi nasagot ng gobyerno ang legal defense ni Duterte. Base po sa RA 9851, bilang Pilipino, hindi lang dahil bilang dating Pangulo, si dating Pangulong Duterte, kailanganin din po natin ng gobyerno na ma-assure po, masigurado natin na nagkakaroon po ng fair trial. Lalo na po, Pilipino po ang dating Pangulong Duterte. Handa rin daw tumalima ang pamahalaan sakaling maglabas ng freeze order ang ICC, kaugnay ng assets ni Duterte na nakabase sa sariling batas ng Pilipinas. Naku po! Samantala, sinabi ni Castro na walang nabanggit ang Pangulo sa pangako nito kay Senator Bato de la Rosa na hindi ito gagalawin ng ICC. Pero sa Eto, pakinggan nyo yung fake news ni Bato de la Rosa ha, kasi ang sinabi daw ni Bato de la Rosa, kung matatandaan nyo, natalakay din naman natin to, di ba ang sinasabi ni Bato ganito? Hindi, nangako si Presidente Marcos sa amin, ihibla ng buhok ni dating Pangulong Duterte namin, hindi magagalaw ng ICC. Ngayon, pakinggan nyo yung sagot ng palasyo. sakali mang lumabas ang warrant of arrest laban sa mambabatas na idadaan muli sa Interpol, makikipagtulungan pa rin anya ang pamahalaan. Hindi po tayo pwedeng mamili. Wala pong pwedeng special treatment. So kung mangyayari po to sa iba pang mga suspect na may warrant of arrest, basta valid po yung warrant of arrest at ito po ay na-course through the Interpol, gagawin pa rin po natin kung ano po yung dapat gawin ng gobyerno. Tiwala naman ng palasyo na alam na ni Senate President Cheese Escudero kung ano ang dapat gawin kasunod ng paghingi ng tulong dito ni De La Rosa. Sa paratang naman ni De La Rosa na isa itong demolition job laban sa kanya, giit ng Malacanang. Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file na? Hindi pa po panahon ng eleksyon. Tama! Hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Samantala naiintindihan din daw ng Malacanang Ay, sabi dito, ano ba mga ari-ari ang sinasabi mo, sir? Ay, mamaya. Sige, inahamon nyo ako. Mamaya kaunti. ang naging reaksyon ng pamilya Duterte nang inaaresto ang dating Pangulo. Normal lang daw na ganoon ang kanilang maging damdamin dahil pamilya nila ang sangkot.
Pero giit ng palasyo, hindi dapat kalimutan kung saan nag-ugat ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa harap na rin yan ang patuloy na pagpoprotesta ng mga taga-suporta nito. Bakit na pagtutuunan natin ng pansin? Yung pinagbibintangan na pumatay at nagpapatay. Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon? Yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity. Tama! Kaya po ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Tingnan po nila, ano ang naramdaman ng mga tao, ng pamilya na naging biktima ng EJK. Iginiit naman ng Malacanang na kahit buo pa ang unit team kagaya ng dati, ay pareho pa rin ang magiging aksyon ng pamahalaan sa lumabas na arrest warrant laban kay Duterte dahil ito nila ay nakasaad sa batas. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Ayan mga kababayan, napakaliwanag naman ang naging sagot ni Atty. Claire Castro. Ano po, na kung saan mga kababayan, wala talaga magagawa ang gobyerno kung lumabas yung arrest warrant pinadaan sa Interpol kasi may obligasyon tayo. At saka yung kaso naman na kinakaharap ni dating Pangulong Duterte, hindi palang presidente si PBBM, na i-file na po yan. So ngayon, yung mga nagtatanong dyan kung ano ba yung sinasabi natin na mga ari-arian daw ni dating Pangulong Duterte, na makiyaw sila ng ari-arian mga kababayan, eto, papakita ko sa inyo kasi inahamon nyo ako eh. Eto, pakita natin. 41 mga ari-arian sa 7 iba't ibang mga lugar sa Pilipinas at di manoy 2.4 billion pesos na halaga sa 3 bangko. Yan ang isiniwalat ni Senator Antonio Trillanes IV na di manoy mga pag-aari ng pamilya ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ayon kay Trillanes, Ay, wag nyo tatanggalin yung mga basher, hayaan nyo lang sila dyan. iwas daw ito sa sinasabi ni Duterte na simple nilang pamumuhay. Welta naman ang kampo ni Duterte, hindi porket may mga ari-ariang nakapangalan sa kanila ay galing na ito sa masama. May exclusive report si Salima Refran. Kung talagang hindi ito totoo, Sa sinasabi ni Senador Trillanes na mga bank account ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, 2 daw ang inilistang address ng alkalde batay sa mga dokumentong kanya. Ito mga kababayan, napakinggan nyo, hindi ko siya gaanong ipapakita, pero mamaya ipapakita natin pagdating do sa asset na. Pero hindi natin siya gaano ipapakita kasi baka makaka-copyright tayo. Ang nakalap. Ito raw ay ang bahay sa Ecoland Subdivision sa Davao City at ang nasa P. Guevara Street sa San Juan. Ang townhouse ay sakop ng barangay Maytunas. Ayon sa mga opisyal ng barangay, may isang unit ang pamilya Duterte sa naturang townhouse. Ang tinatanong mo, ma'am? Yung bahay ni Mayor Duterte po dito sa kabila. O sariling unit niya yun dyan, ma'am? Sarili niya. Eto, mga ano pa to mga kapitbahay pa, na kung saan sinasabi na sariling unit daw ng Duterte mga kababayan yung isang bahay. Di ba, alam nyo, sabi ko nga, iiyak na sana ako dun sa mga bidyong kumakalat ngayon na wala akong dinagdag na isang poste sa bahay ko. Di ako nakatikim sumakay ng Mercedes-Benz. Wala kang idinagdag na makiyaw naman ng property. Sarili niyang unit. Mga gano'ng katagal na niya pagmamayari Kasi yun? dumating ako dito, 3 years ago. Nandun dyan na siya. Sir, dito po ba nakatira si Mayor Duterte? Bihira lang po, ma'am. Pero dito siya nakatira? May unit po siya pero bihira lang po. Sino na po nakatira doon? Yung mga yung yung mga bodyguards niya po. Sir, saan ulit yung unit niya, sir? Kita nyo, pati bodyguards, may pabahay pa. O, saan pa kayo? Yung mga nagsasabi dyan na na simple yung pamumuhay. Deknek nyo! Sa loob po. Sa loob pa? Kailan po siya huling nagpunta dito? Hindi ko na maalala kasi basta bihira lang. Nakausap din namin ang kasambahay doon. 3 taon na daw siyang naninilbihan sa mga Duterte. Tuwing kailan po siya nandito, ma'am? Hindi naman po siya palagi nandito, sa hotel lang naman. Saan po? Sa hotel po. Sa hotel po siya natutulog, hindi po Pero daan. pumupunta rin siya dito sa kumakain. Sa tax declaration of real property, nakapangalan ng unit sa isang Sebastian Zimmerman Duterte na siyang pangalan ng anak ni Duterte. Siya rin daw ang nagbabayad ng realty tax ayon sa Land Tax Office. Sa copy ng Transfer Certificate of Title na nakuha namin sa Registry of Deeds, June 13, 2001, inilipat ang titulo kay Sebastian na nooy 14 na taong gulang lamang. Paano nagka-property si baka sabihin ng iba, hindi, binili yan ni Sebastian Duterte. 14 years old pa lang siya. Makakabili ng ganong kalaking property, mga kababayan. 'Di ba? Kagabit ng transfer of title ang isang affidavit ni Elizabeth Zimmerman, pangalan ng ina ni Sebastian. Nakasulat dito na ang perang pinambili sa property ay galing sa ipon ng ina. Nako Sa deed of naman! absolute sale, 2.3 million pesos ang halaga ng property noong 2001. Grabe no? Batay sa listang ibinigay ni Senator Trillanes sa GMA News, may 41 ari-arian di umano ang pamilya Duterte. 34 dito ang nasa Davao City, 2 sa Dipolog at may tig-isa sa San Juan, Cagayan de Oro, Parañaque, Quezon City at Davao del Norte.
contrary dun sa pinapalabas nila na simple silang mga tao, simple silang pamilya. Yung mga nagsasabi dyan, walang dinagdag ni isang pusti sa bahay. Ayan Kita nyo mga kababayan, pinakita pa yung mga record Baka sabihin kasi nung iba fake news. Hindi pa makukontento dyan ang GMA7. Ikukumpirma pa kung tunay ba talaga yung mga tinutukoy dito na property. Kasi biruin nyo, 41 na ari-arian yung nailagay po dito. Partida, mayor pa. Noong mga panahon na yan, si dating Pangulong Duterte, tatakbo pa lamang po siya sa pagka-presidente. Paano pa kaya nung naging presidente na? Di ba mga kababayan? Ang kanilang pamumuhay ay simple. Hindi po. Marami silang ari-arian. Mahirap yan. Hindi ka basta-basta namamakyaw ng mga property. Kung yung mga ordinaryong tao, kung may isa kang property yung tahanan mo, okay na dapat yon, sapat na yon. Kung may isa pa, sige. Pero yung mga 10, kailangan ipaliwanag yan. Sa datos naman ng Land Registration Authority, 4 sa mga nasabing property, kanselado na ang Transfer Certificate of Title. Ibig sabihin, iba na ang may-ari. Pero Naibenta na! mga nalalabing ari-arian, tugma ang pangalang nakasaad sa listahan ni Trillanes. Di ba? Si dating Davao City Mayor Sara Duterte, may 15 ari-arian. 4 ang nakapangalan sa kanya, kasama ang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Biruin nyo, ang ari-arian ni Sara Duterte mga kababayan, hindi pa presidente si dating Pangulong Duterte 14 na ari-arian, property yung hawak ni Vice President Sara Duterte kay Pulong. Si Vice Mayor Paulo naman, may 10 ari-arian. 10 ari-arian mga kababayan, yung kay Paulo Duterte. 2 dito nakapangalan sa asawang si Lovely Sangcola Duterte at 2 naman sa isa pang asawa na si January, Muslim convert ang Vice Mayor. Si Sebastian naman may 8 ari-arian din. Kay Sebastian mga kababayan, 8 yung ari-arian niya. Tandaan nyo kay Sara Duterte 14. Kay Paulo 10. Kay Sebastian 8. Doon naman kay Kitty mga kababayan. Si Veronica Avancena Duterte naman, na anak ni Duterte kay Hanilet, nakapangalan ang 2 pang ari-arian. May 2 property mga kababayan. Yung mga sinasabi nila na na walang dinagdag na poste, pagpalagay natin wala kang dinagdag na poste, wala kang Mercedes-Benz. Pero sobrang dami naman ng property. May property din na hindi malinaw kung ano ang kaugnayan sa mga Duterte. Ang property sa Dipolog, nakapangalan sa mag-asawang Sebastian Descallar at Jesusima Duterte sa Dipolog. At ang property sa Cagayan de Oro na nakapangalan sa isang Gianpaolo D. Duterte. Bukod dito, sabi ni Trillanes, may 2.4 billion pesos silang nadiskubre sa joint account ni Mayor Duterte at anak niyang si Sara sa 3 bangko. I believe merong mga perang hindi nakapangalan sa kanya. May mga properties na hindi nakapangalan sa kanya. So, malalim-lalim ito. Meron silang mga tagong yaman din sa mga bank accounts. Di ba? At Kaya nga kung makikita nyo mga kababayan, sinasabi nila, fake news yan, galing kay Trillanes yan. Aminin man natin or hindi, yung sinasabi ninyong pinagtatawanan ninyong, sinasabi ninyong may tililing, sinasabi ninyong fake news si Trillanes, aminin man natin or hindi mga kababayan, si Trillanes lang naman ang nagpaiyak sa libu-libong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Hindi, totoo yan. Real talk lang tayo mga kababayan. Aminin man natin or hindi, siya lang naman yung nag-iisang lalaking nagpaiyak sa libu-libong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. malaki. Kung susumahin siguro 100,000,000. Sagot ng tagapagsalita ng PDP laban na partido ni Duterte, pagmamay-ari ng mga anak ni Duterte ang marami sa mga property at hindi naman talaga sa alkalde. May kakayanan naman daw bumili ang kanyang mga anak ng ari-arian. Hindi, sa tao kasi na magaling mag-isip, iisipin natin mga kababayan, paano naman nakabili yun ng 8 property? Imposible namang iaasa lang sa ipon ng nanay yung lahat ng mga property na ibinigay dun sa anak. At saka, biruin nyo si Sara Duterte naman, sabi nga niya, abogado siya, hindi naman natin alam kung nagpa-practice ba siya sa pagka-abogada niya para makabili ng ganong kadaming property sa isang iglap lang. Di ba mga kababayan? Mga anak naman po niya ay may kaya rin. Sa totoo nga po, si Mayor Sara ay isa rin pong abogado. Simple po sila, pero hindi... Kung marami kang kliyente, baka makakabili ka nga ng ganong kadaming property. Pero ang problema, kung hindi ka naman nagpa-practice sa pagka-abogado mo, hindi ka rin makakabili ng ganong property. Naman nila sinasabi na wala silang kakayanan. Hindi po tama na inaakusahan nyo sila na porkit meron lang pong nakapangalan sa kanila, galing na po yun sa masama. Hamon ng partido kay Trillanes maglabas ng affidavit para ipakita kung saan at kailan niya nakuha mga impormasyon, pati na kung bakit niya ito inilabas.
Tanong naman ang tagapagsalita ni Mayor Duterte, kung mayroon silang ebidensya, bakit hindi sila noon nagsampa ng kaso? Sinasabotay umano ng mga alegasyon ng pangunguna ni Duterte sa presidential race. Ipinagtanggol din ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang Ito si Alan Cayetano. running mate sa mga kumay-question sa pinirmahan nilang waiver. Yung sinasabi nilang it's not specific, matuto naman sila mag-English. Kasi nakalagay doon all accounts, nakalagay doon all denominations, foreign and local. I believe 100% unang-una that Mayor signed our waiver in good faith noong March 11. I believe 100% that the Mayor will come out of this unscratched. Ngayong hapon, nagpakita si Mayor Duterte ng bank statement sa kanyang account sa BPI Julia Vargas branch. Ang address na nakalagay rito ay pareho rin ng address na binigay ni Senator Trillanes sa GMA News. Nagkasaad dito na 17,000 piso ang laman ng bank account mula December 31, 2015 hanggang March 31, 2016. Kita nyo mga kababayan na ang hinihingi kasi ni Trillanes dyan mga kababayan pamula ng 2014. Pamula nung naging mayor, itong si dating Pangulong Duterte hanggang sa tumatakbo na siya sa pagka-presidente. Pero ang ibinigay lamang po nila noong 2015 hanggang 2016. Yun lang yung ipinakita nila. Pero hindi nila ipinakita yung mismong kabuuan ng bank statement. Ano po na kung saan nakadetalye doon lahat ng pagpasok at paglabas ng pera. Dapat yun ang ipakita nila kasi yun naman talaga ang hinihingi ni former Senator Trillanes nung nasa Quadcom siya, nung umattend siya, na kung saan pinipilit niya si dating Pangulong Duterte na pumirma ng waiver para ipakita yung kabuang pagpasok ng pera at paglabas. Pero saglit na ipakita ni dating Pangulong Duterte nang galaiti siya kay former Senator Trillanes. Ano po, napupukpukin pa nga niya ng mic. Unang sinabi ni Trillanes na may mahigit 200 milyong pisong account noong 2014. Salima Refran, GMA News. Ayan yung mga nagsasabi dyan. Ano yung sinasabi ko doon na namakyaw ng ari-arian? Ito, panoorin nyo, pwede nyo balikan yan sa GMA 7. 8 years ago na i-post yan, na i-upload dyan, April 29, 2016. Ibig sabihin, kasagsagan ng pagtakbo ni dating Pangulong Duterte sa pagka-presidente. Yung mga nagsasabi dyan, sabi ko sa inyo, tanong lang kayo, magpapakita tayo ng resibo dyan. Ano ba, ngayon mga kababayan, maliwanag naman na wala ngang idinagdag na poste sa bahay, wala ngang Mercedes-Benz, pero sobrang dami naman ng property. Partida, mayor pa lamang si dating Pangulong Duterte ng mga panahon na yan. Paano pa kaya nung naging presidente na? Baka na triple, na doble, etong dami ng kanilang mga property. Siguro lalabas yan pagka halimbawa, na-i-freeze yung mga ari-arian ni dating Pangulong Duterte. Ano